Kung gusto nyong kumain sa lugar na parang biglang nag-teleport kayo sa gitna ng gubat, pero may masarap na pagkain na naghihintay. Tara, dito tayo pumunta sa gubat na matatagpuan sa 43 Mayaman Street, Barangay UP Village, Diliman, Quezon City. At kapag ready na tayong kumain, kalimutan muna ang plato, kutsara at tinidor. Ihahain ang pagkain sa banana leaf. At syempre, kamay-kamay muna tayo dito. Habang kumakain ka, parang nasa totoong gubat ka lang. Presko, tahimik, at nakakawala ng stress. Pero ang tanong, kasing sarap kaya ng ambience ang pagkain? Tara! Pero bago tayo kumain, samahan niyo muna ako mag-quick tour sa isang restaurant na sobrang relaxing talaga ang ambience. Sa una, aakalain mong isa lamang itong magandang bahay na maraming halaman. Pero pagpasok sa loob, dito mo makikita ang sorpresa. Puno dito ng halaman at meron silang mini bar sa isang kubo na may iba't ibang klase na inuming tinitinda. Budget friendly naman ang mga tinda dito. Sa tapat nito ay may ilan ding extension ng mga nais uminom o kumain sa side na to. Sa kabilang dako naman ay dito makikita ang waiting area ng mga customers na gusto ring matikman ang pagkain dito at ma-experience ang kakaibang theme ng kainan. Meron silang iba't ibang uri ng live fish dito mula sa maliit hanggang sa malaki. Meron ding cute na pagong sa mini pond nila. At syempre kahit ito'y para sa mga mata ng mga bumibisita, kailangan itong irespeto, huwag dumihan at lalong-lalong bawal ang mananakit ng alinmang mga hayop dito. Ang dami na nating naikot dito kaya tara, kain naman tayo! So dito sa side na to, ito yung dito yung nasa waiting list. So una yung gagawin is actually may instruction naman sila dito. Pupunta kayo doon para magpapalista kayo sa waiting list. Ayan, so nagpalist na tayo. Ito yung ibang waiting pa. So today is weekend ngayon kaya medyo maraming tao. So tara. Punta tayo. Si ate na. Ako na po? Sige po. Ay, okay. Sige po. Ako. Order muna ako sa taas. Ay, okay. So, ito pala. Inaayos na nila yung magiging table ko. And first up is, kapag natawag ka na sa waitlist is, kailangan punta ka dito sa taas para babayaran mo yung order mo. Ito, order ka na. Wait lang. Wala yung ano. Ito yung listahan. Nilistahan naman pala. So, ayan. Sa unahan pa lang, yan, makikita mo naman na siya. So, good for one ang karamihan nila dito. Except dun sa dinakdakan nila, which is 250. Good for 1 to 2 packs. So, pwedeng cash, pwedeng GCash. Ayan, may BPI din sila dito. Ayan, sige. Bago tayo umorder, meron din pala silang ano dito, oh. Ito yung ano, mga classic cup. Mga may dessert din pala. Ayan. Sige. Apo. Pumasok tayo dito. Pang-8 tayo. Pero, grabe, hindi naubos yung tao. Ang dami pa rin, no? So, tara, hintayin natin yung order natin. And so, dito yung designated na upuan natin. Simple lang dito, no? Yung parang mga tables nila, wooden. Like, yung parang sa picnic. Kaya, yung vibes niya, very relaxing lang talaga. And syempre, ito yung number nila, antayin mo lang. And so, right now, tignan natin kung ilang minutes aabutin yung order natin. Actually, medyo marami, no? Pero yung mga best seller lang, titikman lang natin today. Wow! So, ito pala yun. Mukhang kailangan talaga pala nating kumain dito ng nakakamay. So, ito yung hipong halabos nila. Pero sa totoo lang ang bilis it's only 3:04. So, ano lang, around mga 15 minutes sabihin na natin. Andito na yung order natin. Ang bilis, Okay, so ito yung mga titikman natin today. Yung hipon, halabos sa hipon, na may kasamang itlog maalat. And I think, sabihin na natin ensalada. Meron dito 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na hipon. Dahil nga, kamayan ito, syempre it's a must talaga na maghugas muna ng kamay bago tayo kumain. So, wala akong dalang tissue. Punas damit muna tayo. Okay, first up, appetizer. So, try muna natin itong chicken skin nila. Kailangan may suka. Ayan. So, lagyan natin to ng special suka nila. Hindi ko alam kung maanghang to. Pero probably kasi may pula-pula eh. Ayan. Oh. Ang datingan dito, no? Parang
Ayan, sabi ng mga Gen Z, it's called pang hangout. Kasi actually, bukod sa mga main course nila, yung mga hipon and mga ulam, meron silang ganito, no, yung mga chicha lang. Ang harap. Yung suka nila, alam mo sa totoo lang, mababa yung tolerance ko sa anghang. Pero yung suka nila, sobrang slight na anghang lang. Medyo manamis-namis. Ang sarap, yung fairness, ang sarap. Gusto ko to. Yummy. Yummy tong suka nila. Kahit buong araw. Wag naman. Pero ang sarap, promise. Oh. Tsaka, ayun, very crunchy. As usual, yung kanilang chicharon, chicken skin pala. Sorry naman, chicken skin. Ayun, so bawal maarte dito ha. Hindi sila nag-give out ng gloves, so kailangan mo talaga maghugas ng kamay. So it's a must. Pero mas gusto mo na konting bacteria, di ba? Why not? Pwede naman hindi maghugas. Kung yun ang trip mo, suportahan natin yan. So, next up, subukan natin ito kanilang bestseller daw po nila to. Ito yung lechon kawali. Ito, may kasama siyang salted egg and tomato and yeah, I think they call this ensalada na rin, ano. Parang, hindi ko alam kung cilantro nga to. Ayan, so, wow, parang crunchy. So, tingin ko, yung suka natin kanina, dun mo na rin pwede isawsaw. Or, ay, hindi. Meron pala sila nung parang Mang Tomas. Okay, ito, it's time. Alamin natin kung Mang Tomas nga to. Or malay natin, baka meron kasi silang sarili pong sauce para sa kanilang lechon kawali na yun yung pinaka-dinadayo talaga dito. So, kuha tayong konti. So, ito na, ang famous lechon kawali. Bang, bang, bang. Ayan. Mukha siyang crunchy, no? So, ayan. It's time. Tikman muna natin ng wala pong sauce. Ayan, no? Mukha siyang masarap. Tikman natin. Lambot. Natin kung crunchy. So, try natin na may sauce. Yung balat. So, actually, malambot siya. Although, hindi yung tipong fall off the bone. Siyempre naman, ano. Pero masarap naman, malambot. Ayan, tikman natin. Lagyan natin yung sauce. Medyo lumalaban. May pagka-warrior ng konti. Pero andun pa rin yung pagka-crunchy niya kahit paano, no? Feeling ko to kasi, ano, medyo nahanginan na nga. Dito. Pero andun pa rin yung medyo pagka-crunchy po niya. Okay naman. Good. Subukan nating sabayan itong kanilang salted egg. Salted egg. Ayan. Medyo, anemic yung kanilang salted egg. Pero looks tasty pa rin. Ayan, so, tikman natin. Samahan natin ng kamatis. Para mas masarap. Ay, buo. Kakagatin ko na lang ata, guys. Sama-sama naman sa tiyan yan, no? Di gusto ko kasi, ayan, medyo halo-halo sila. Okay, sige. Sunod tayo sa tradisyon, magkakamay daw. Okay, hindi ako magaling magkamay, pero susubukan ko. Ayan, kamay tayo. Sarap. Parang hindi ko naman masyadong nalasahan itong ensalada nila. Ano nga ba? Blunt lang siya. Walang masyadong something. Actually, hindi ko alam kung ano to. Blunt lang na may konting pagkatamis. And yung salted egg, masarap. Hindi siya super alat. Tama lang. Hindi rin matabang. Okay siya. Good combination. Ito, okay naman. Pero, siguro, yung typical na, na lechon kawali siya. Typical na lechon kawali.
Walang something special para sa akin. Although, ang ano doon is, at least crispy pa rin. Medyo may pagka-crispy pa rin. Kahit kanina pa siya sinerve sa akin, ano. So, sa rating natin, siguro, bigyan natin ng 7.5. Pero bestseller kasi nila to, no? Yung sauce, parang hindi siya Mang Tomas. Siguro, sariling sauce nila yan. Masarap. Mas manamis-namis siya na medyo savory kaysa sa Mang Tomas. So, in fairness, yung rice nila, madami din, ano. Ayan, no? Ito, ito whole rice na to. Sobra-sobra pa yung kanila. So, para sa akin, panalo na rin yun. Kung mahina kayo kumain, siguro good for 2 to. Kung tulad ko na medyo mahina. Although mahilig lang kasi akong tumikim, ano. So, next up, itong dinakdakan. Game. Good for 1 na malakas kumain ng ulam. Medyo marami siya, oh. 1 to 2 packs. Kaya pala, 1 to 2 packs siya. Pero kung siguro pang isang tao lang to, kung malakas kumain yung kasama mo. Pero kung like me, ano to, kaya to for 2 packs nga siya. So sa totoo lang, no, super fan po kasi ako ng original authentic na dinakdakan, which is originally from Ilocos. So, hindi siya yung typical na dinakdakan ng Ilocos na may let's say mayonnaise or yung actually originally yung pork's brain po ang nilalagay dito. So, yung iba improvise mayonnaise kapag walang brain ng pork. Kaso, ayun na nga. Yung nakikita natin dito, hindi siya, parang version siya ng Tagalog siguro na dinakdakan. Yan siya. Medyo marami siyang sili. Nakabahan ako. Totoo lang, mababa tolerance ko sa maanghang. Pero pag mga ganito, masasarap naman yan. Medyo kinakaya natin yan. So, tikman muna natin siya ng walang kalamansi. Yan. Bago natin lagyan ng kalamansi. May luya. Ayan, oh. At sandamakmak na sili. Onion. Ayan, may onion din naman. So, ito. Ayan. Nakikita nyo yan. Sa totoo lang, medyo fatty. Fatty yung dinakdakan nila. Siguro about 60% may fat ng pork more than sa laman, and meron ding balat. Ayan, may nakikita rin akong balat at kinakabahan ako sa dami nung chinap-chap na sili. Tikman natin nang wala mo ng kalamansi. Wala. Lasang nothing unusual. Masarap din naman. Pero ayun lang, kasi ayun nga, siguro mas fun lang ako nung dinakdakan na medyo may mayonnaise and or pork's brain. Kaso nga pag ginawa yun dito, feeling ko magiging messy siya. Kaya siguro hindi na nila nilagyan. Or baka ganito talaga yung luto nila. I'm not sure. Pero ayan, oh. So ayan, medyo fatty nga talaga siya. Lasa-lasa mo naman yung yung pork na halata mong frinay, 'di ba? Ganun naman 'to. Una nilaga, frinay tas grinil. So walang grill marks. Hindi ko alam kung grinil nila 'to or nilaga lang and frinay. So masarap. Lasang-lasa mo yung pork, hindi maalat, yung timpla nila. May konting spiciness. Na-carry lang, caring-carry kahit marami yung red chili nila na naka-chop. Yan. So, okay. Tingnan natin ang kalamansi. For a twist. Yay! Yay! Yan. Paano haluin? Ganyan. Hindi na mutak na. So, samahan natin yung may ensalada kanina, kanin. Tsaka yung dinakdakan. On top. Yan. Dinakdakan on top. Fatty, dinakdakan on top. Sarap. Oily. As usual. Pag ang dinakdaka kasi yung walang mayo, ganyan. Makikita mo talaga yung oil niya na lumalabas. And siguro good thing na rin na medyo maanghang siya kasi hindi yung nagbibigay ng
ng sipa dito sa dinakdakan nila. Next up, ito naman yung pinaka nagustuhan ko dito, yung talong na may binurong kanin. Tikman natin. First time ko makakatikim nito. Ganun. Parang may pagkawain yung lasa ng talong. Sarap ah. Ang sarap pala yun. Sarap. In fairness, okay siya. Hindi ko in-expect na magiging masarap siya. Kasi sa itsura niya, sakto lang, hindi masyadong appetizing. So, tingnan nyo. O diba, kung titignan mo siya, parang oily, hindi siya colorful, diba? Pero pag tinikman mo siya, ayan, sarap. In fairness naman dito. Kakaiba siya para sa akin. Ngayon lang ako nakatikim nito. Yan siya. I think kanin siya na may pork. Tanong lang natin mamaya. Ito siya, oh. Yan. Diba? Ang sarap siya. Kakaiba po. Medyo manamis-namis na savory na parang may wine. May hawig sa wine yung lasa. Ewan ko ano nilagay nila. Sarap. Fairness ah. Pwede magtanong? Ano nga to? Ano yung nasa ibabaw? Ano ang tawag? Burong kanin. Burong kanin? Ano yun? Ano ba siya? Ay, parang fermented rice. Fermented rice. Ganun. Ilang days inano yun? Binuro yun pag 2 days. 2 days. Okay. Sige po. Tapos may pork? Tama ba? Pork ba yun? Hindi. Puro Ano rice siya? lang talaga. Pritong isda. Isda? Isda po yung ano niya. Yung kasama? Talaga. Sarap. Thank you. Ano, talong na may burong kanin, tsaka may fish. Kaya pala masarap. Ang sarap pang balance nung calamansi juice nila kasi medyo oily yung mga food nila dito. Mantika, marami kasing fried. So, sa akin na, it's advisable na yun. Ang kunin nyo is mga drinks na medyo magbabalance no, sa panlasa nyo. So, last sa ating dishes, tikman natin itong hipon na hilabos. So, ito siya. Yay! Hipon. Pero parang masarap siya. Balatan natin. Hipon. Looks fresh naman po. Sana taste fresh din. Tikman natin. So, tikman natin. So, meron din siya kasama no salted egg. And yung parang ensalada nila kanina. Masarap naman siya. Oh, fresh. Lasang fresh na fresh yung hipon. Like it's buttered. Walang hindi ko masyadong lasa yung garlic. Pero masarap din po. Ayun, for me, it's average din naman. So, bigyan natin ng 8. Kasi fresh. Ayun, masarap naman. So, I think yung kutsara nila, para lang talaga dito sa itlog maalat nila. Ayan, forbidden ata dito magkutsara. Ayan, so, samahan natin ng rice. And yung kanilang ensalada para masarap-sarap. Ayan, so, try natin. Ang sarap. Ang sarap niya pag combination lalo. Ang kasama ito yung salted egg, yung ensaladang very light lang yung lasa na medyo, siguro papuntang manamis-namis, konti lang. Very light lang din, very mild. So ito, pangatlong hugas ko na ng kamay. Kasi nga, hindi uso ang gloves ito, hindi uso ang tissue. Pwede ka naman magdala, wala namang nagbabawal, no? Pero, since it's dessert time, no? Tignan natin, siguro naman hindi natin kakamayan this time. At dahil walang tissue, punas ulit tayo sa dami. So, ayun pala, for the takeout box, kung magte-takeout po kayo, meron silang sinacharge na
10 pesos. Pero pwede naman. Mabilis din po yung transition ng mga tao dito. Ayan, oh. Tsaka huwag kayo matakot kapag umulan. May bubong naman talaga. Ayan, yung ceiling nila. May net lang para siguro yung, yung vibe, no? Medyo maiba yung vibe. Pangit nga naman kung roof agad yung makikita mo. Yan, so for dessert, yay! Di ba? Ay, gumulong yung ice cream. Yan, turon a la mode. So, turon na may vanilla ice cream. It looks like vanilla ice cream. So, this time, yes, may kutsara sila. Pwedeng magkutsara. Kasi paano, pwede mo rin naman kamayin, Turon lang naman din to. Kaso messy kasi nga, masarap dito, ihahalo mo yung ice cream. So, tara, subukan natin. Ate, ano yung nasa ibabaw? Pulburon? Pulburon. Pulburon. Okay. Yan. So, ito yung kanilang turon a la mode. Meron pala siyang binudburan din siya ng pulburon sa ibabaw bukod dito sa vanilla ice cream nila. So, ito, siguro dapat kinakamay siya. Kung kailan naman. May syrup sa ilalim, oh. Wow. Ayun, oh. May syrup. Ay, sarap. Tara, tikman natin. Sarap, lagyan natin. There. Tikman natin. Nasa loob niya saging na saba. Okay naman siya. May sweet tooth kasi ako, pero masarap naman siya. Tikman natin yung side na may pulburon. Hindi na siya mainit nung dumating sa akin. Yung turon. So, hindi ko alam kung bakit. Pero yung ice cream, buo naman. Okay lang. Average turon na lasa. Yung lasa mo pa rin yung saging na saba. Then matamis naman yung saging na saba nila. And hindi masyado yung brown sugar. Parang wala nga brown sugar sa paligid. Wala nga. Ano siya, freenay lang. Walang brown sugar sa labas. Unlike yung usual na nabibili natin sa labas, no? Kaya hindi siya super tamis. Since feeling ko tinanggal nga nila yun kasi may ice cream na siya and chocolate syrup. Baka sa iba kasi maging masyado siyang matamis. Baka masyado siyang maging matamis pag nilagyan pa ng brown sugar sa wrapper. Yan, feeling ko kaya ganyan siya. Ang nila yung ice cream punos, oh. Di ba sikat to? Masarap siya ng ice cream. So, umorder din po tayo ng peanut butter brownie na ice cream nila. Cookies and cream. Mukha siyang cookies and cream. Peanut butter brownie. Tikman natin. Peanut butter brownie. May gantong flavor pala. Na-curious lang din ako. May brownies talaga siya. Okay. So, ayun. May totoong brownies pala siya. Ang strong nung yung lasa ng peanut butter. Sobrang peanut na peanut, pero masarap. Hindi siya sobrang tamis. Actually, as in peanut, mas more on peanut talaga yung malalasahan mo. Walang chocolate. Yung creamy siya. Pero hindi siya nakakaumay. Tsaka, hindi masakit sa lalamunan ko. Alam mo kasi, sa mga weak yung tonsils, yan, tulad ko, kasi, malalaman ko siya, no? Pag sobrang tamis yan, kinabukasan, alam na. Ay, laki pala ng brownies. Sa totoo lang, yung food nila, sakto lang, masarap naman, nothing extraordinary, pero yung vibes talaga, siguro, tsaka yung sobrang relaxing, mahangin. Hindi ko alam, no, kung dahil may ulan ngayon, kaya malamig dito. Pero feeling ko kahit walang ulan, malamig dito. So, isa yun sa pinaka nagustuhan ko sa place na to siguro. Okay, siguro dito, ito yung wrap-out box nila, 10 pesos. Bawal mag-inarte. Siguro pag busy sila, no, ikaw na lang maglagay.
Kasi medyo may pagka self-service siguro, no? So, dami rin ng tao. Nahihirapan din sila. So, simple lang naman. Ilalagay mo lang din naman. Madali lang kasi naka-banana leaf naman yung iuwi natin. Huwag lang tatapon. Yan. So, ingatan mo na lang. Although yung kaninang order natin, inana naman nila sa box. Oh no, yan, baliktad pa ata. Ayan, tama pala. Yan, uwi natin to, papatikim ko sa baby ko at sa hubby. Yan, in fairness, okay naman siya. Sulit na rin. So, since ito ay isang full review, syempre, sisilipin natin yung CR. Yes, of course. Yan, so andito lang naman yung CR niya. Yan, may for men, for women. So, ayan siya. Simple lang naman siya. Pero, ayan, malinis. Malinis pero simple. Baliktad, simple pero malinis. So, ngayon, yan, wala na yung mga waiting dito. Hindi ko alam kung naubos sila o talagang nakaupo na lang. So hanggang dito na lang mga kasarap. I hope you enjoyed our video. See you on the next one. Paalam!